everyone! Today, we're going to talk about understanding drug addiction. We're going to find out education can really help students to prevent drug addiction, including the definition, types, and the effects of it. Do you know that education can be a powerful tool in preventing drug addiction? Pero bago natin sagutin at alamin yan, dumako muna tayo sa definition of drug addiction. So ano nga ba ang drug addiction? Well, drug addiction or substance use disorder is a condition where individuals can stop using a drug despite having harmful consequences. Ito rin ay hindi pagkakaroon ng kontroladong paggamit ng substances tulad ng droga, alak at iba pa. The first of the common types of drug is alcoholism or alcohol addiction. Ito ay kung saan ang isang tao ay nawawalang kontrol ng pag-inom ng alak. Halimbawa nito ay ang labis at madalas sa pag-inom ng alak. Pangalawa naman ay ang opioid addiction. Ito ang isang kondisyon na kung saan ang isang tao ay nawawalan ng kontrol sa paggamit ng opioid, tulad ng morphine, methadone, heroin, at iba pa. Third, the cocaine addiction. Ito ay isang uri ng substance use disorder na kung saan nakilala sa pagkakaroon ng hindi kontroladong paggamit ng cocaine. Isa sa mga halimbawa nito ay ang cocaine hydrochloride, rock cocaine, at powder cocaine. Fourth, the nicotine addiction. Kilala sa pagkakaroon ng hindi kontrolado paggamit ng nicotine, karaniwan ng pamagitan ng pagyoyosi o sa paggagamit ng mga produktong tabako. Fifth, stimulant addiction. Ito ay isang substance use disorder na kilala sa hindi pagkakaroon ng kontroladong paggamit ng mga stimulants tulad ng cocaine, amphetamine at methamphetamine o mas kilala sa tawag na shabu. And for the last one is the cannabis addiction. Ito ay kilala rin bilang marijuana addiction. Ito ay isang kondisyon na kung saan ang isang tao ay nawawalan ng kontrol sa paggamit ito, kahit na may masamang dulot at epekto ito sa kanila. Ang drug addiction o substance use disorder ay may masamang epekto sa physical at mental health ng tao. Maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating pisikal na kalusugan ang drug addiction, tulad ng sakit sa puso, baga, atay, ulcer, hepatitis, AIDS, at iba pa. Substance abuse disorder can also weaken the immune system, making the body more susceptible to illnesses and infection. And for continued use of drugs, especially opioids and stimulants, significantly increase the risk of overdose and death. Sumunod naman na yung epekto nito sa mental health ng isang tao. Isa sa mga epekto at senyales nito ay ang depression, pagkabalisa, problema sa pagtulog at marami pang iba. Tungkol ba kaya? Pwede naman siguro makalmuna yung
you think engaging with substance abuse to addiction will help you to recover, to forget your problems, to ease your pain that you're feeling, to solve your problems? Everyone. Everyone. Tandaan nyo, kung mayroon man na isa sa inyo ang nag-engage sa substance abuse, hindi sa lahat ng oras sagot ang alak, sigarilyo, droga, o marijuana para mahalin kayo sa mga problema ninyo. Dadagdagan naman yan ang mga problema nyo. Pabibigatin lang ang mga nararamdaman. Tama nga si ma'am. Walang may iba kung tatakbuhan lang namin ang aming mga problema. Alak, sigarilyo, droga. Lahat ng yan walang kwenta. Lahat ng yan walang tulong. Ano ang dapat na gawin? Ang magtiwala sa sarili mo. Hindi pa huli ang lahat. Lahat ng problema mo ay may hangganan. May maayos at magandang solusyon. Ngayon, tumakot alamin na nga natin kung ano meron at nagiging tulong ng edukasyon pagdating sa pag-prevent ng drug addiction. Ano-ano nga ba ang tulong ng edukasyon sa mga kabataan at estudyante pagdating sa pagbibigay ng kaalaman tungkol sa drug addiction? Isa-isahin natin yan. Una sa lahat, it raises awareness. Binubuksan ng edukasyon ng ating isip at kaalaman patungkol sa drug addiction. Itinuturo nito ang panganib sa paggamit, epekto sa ating kalusugan at yung consequences ng pagiging addict. Ang paaralan at edukasyon ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sintomas ng pagiging addict, mga paraan ng pag-iwas, at mga pwedeng lapitan at mapagkuhanan ng tulong. Sumunod, nagtuturo ito sa mga mag-aaral ng mga kasanayan, paraan, tulad ng mga matatalinong pagdesisyon, pagkontrol sa sarili, pag-iwas at pagtanggi sa mga tukso. Ang mga programang pang-edukasyon ay maaaring taguin ng mga kaugalian at nakasanayan tungkol sa paggamit ng droga. Sa pagtataguyod ng isang buhay ng walang droga, ang edukasyon ay maaaring mabawasan ng tukso sa paggamit ng pinagbabawal na gamot ng mga kabataan. Ang edukasyon rin ay makatutulong sa mga estudyante na nasa tukso ng droga at makapagbibigay ng early interventions and support. Ang edukasyon rin ay makatutulong rin sa mga mag-aaral na malaman ang mga senyales ng substance use sa kanilang mga sarili at sa iba. Ang edukasyon ay nagbibigay ng kaalaman sa mga estudyante at kumpiyansa upang gumawa ng matalinong pagdedesisyon. Nagbibigay ito sa kanila ng mga pang-unawa sa mga epekto ng paggamit ng droga at pagpili ng mas maayos at mas magandang paraan. And that's all for our vlog.
I hope that you learned something new at nalaman nyo yung halaga ng edukasyon sa ating buhay. And remember, every day is a new chance to start again. So everyone, keep this in your mind that education is a powerful tool for drug addiction by giving you skills, knowledge, and supports. Kaya hinihikayat din namin kayong lahat na magkaroon ng matalinong pagdedesisyon para sa isang magandang hinaharap. At if you don't mind, we would like to invite you to join at our hashtag Say No to Addiction, Say Yes to Prevention. Muli ako si Marinel A. Praga. Ako si Laranie V. Bermudez. Ako si Cedric Cabrera. Ako si Gian Navarro. Na nagsasabi na, you are stronger than addiction, you are worthy of recovery. Paggamit ng opioid. Third, the cocaine. Substance overdose Gawin mo pag na. Go na. Ang drug addict